sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Yaon lamang, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit." Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, "Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa iyong pangalan." At sasabihin ko sa kanila, "Kailanmay hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama." Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ng bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Nang masabi na ni Jesus ang pananalitang ito, ang mga tao'y namangha, sapagkat nagturo siya na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga iskriba. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng ika-12 linggo sa karaniwang panahon. At muli sa pagpapatuloy ng mga aral at turo na ibinibigay at ibinabahagi sa atin sa pamamagitan ng ating mga pagbasa na dapat nating pakaunawain at tintindihin. No? Sabi nga ni Kristo, ay isa sa mga turo niya sa mga taong nakikinig sa Kanya noon at magpasa hanggang ngayon na para bang sinasabing hindi nangangahulugan at hindi ibig sabihin araw-araw nagsisimba tayo ay makakapasok tayo sa langit. Hindi natin at wala tayong karapatang husgahan ng bawat isa, pero yung katotohanan, hindi ito sa dami o sa bilang. Araw-araw ako nagsisimba, araw-araw ako nagdarasal, maganda yun. Pero yun nga po, no? Ano ang nangyayari at anong mga pagbabago ang nakikita nito sa atin? Mayroon ba? Ulitin ko po, no? Sabi ni Kristo, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon, papasok ng langit. So maging ang pare, hindi lahat. No? Kahit pasabing oras-oras, araw-araw, nagmimisa ako, hindi yan nangangahulugan na makakapasok ako sa langit. Kundi, sabi niya, yung mga nakikinig
at nagsasagawa ng mga salita ng Diyos. Ipinapahayag sa misa ang mga salita ng Diyos at inaasahan na tayo po ay makikinig at pagkatapos ng misa, sisikapin nating isabuhay ito kung gusto nating makarating sa langit. Kaya nga, sabi din dito, maganda po mas maintindihan natin yung atin bang pagsisimba araw-araw. Ito ba ay nagdudulot sa atin ng tinatawag na credibility? Yung karakter ba natin nagiging credible? O wala rin tayong pakialam dyan? Hindi ba tayo conscious kung ano yung nangyayari sa atin? Kasi ngayon, kagaya ng nangyari, ang sabi doon, ilan sa mga findings at dumadami pa. Dahil sa social media, maraming kabataan ang naiimpluwensyahan gumawa ng masama. Bakit? Kasi meron silang mga iniidolo. Meron silang mga tinutularan. Meron silang mga pinakikinggan. Nakikita nila at pinakikinggan at yun ang kanilang ginagawa. Yun ang karakter na nabubuo sa kanila dahil meron silang tinutularan. Kaya nga sa unang pagbasa, ang sabi dito, si Joaquin, yung hari ng Huda noon, sabi dito, hindi siya naging kalugod-lugod sa Diyos dahil tinularan niya ang kasamaan ng kanyang ama. Tinularan ang kasamaan ng kanyang ama. Sa Ebanghelyo, bakit kamangha-mangha si Jesus kapag nagsasalita? Sabi nga, para siyang may kapangyarihan. Dahil ang tinularan ni Jesus ay ang kabutihan ng kanyang ama. So ngayon, tayo, may mga tumitingin sa atin. Sa inyo, sa loob ng tahanan, ang mga anak ninyo nakamasid sa inyo. Conscious ba kayo kung mabuti o masama ang tinutularan nila sa inyo? Na conscious ba kayo kung paano sila magsalita? Paano sila makipag-usap? Conscious ba kayo na pag pinakinggan mo sila, ikaw ang naririnig? Ano sa tingin ninyo? Opo. Pero yun nga, ang tanong din, maganda ba ang napapakinggan ninyo sa inyong mga anak? Kung maganda, magandang halimbawa ang pinapakita mo. Pero kung hindi, tanong mo sa sarili mo, ano bang nakikita nila sa akin? Sa pakikipag-usap, sa pakikipagrelasyon, sa pagtatrabaho. Kasi yung mentality, nadidevelop sa murang edad, yun na yung tumatanim sa isip nila. Alam niyo yung tinatawag na conditioning of the mind, na hindi ka aware, pero mula sa pagkabata, nakukondisyon na sila dahil sa mga nakikita at naririnig sa atin. Kaya nga itong mga nakakatuwa din, minsan talagang kailangan natin magkaroon ng character check, yung credibility check natin. Kasi yung ngayon dahil sa nangyari, gusto nating parusahan ang mga bata. Ikulong, itratong mga kriminal ang mga bata. Pero ano ba nakita nila? Di ba pinatatakas natin ang kriminal? Di ba ipinagtatanggol natin ang mga pumatay noon? Di ba ipinagtatanggol natin ang mga nagnakaw? Ipinagtatanggol natin. So itong pumapasok sa isipan nila, na kapag gumawa sila ng masama, ipagtatanggol din sila.
So sana po, no? Tingnan natin at lagi nating balikan anong halimbawa, lalo tigit, anong karapatan kong magturo at magsalita sa mga bata ngayon. Meron ba akong kapangyarihan? Meron ba akong credibility? Amen.